Magandang araw po sa inyo lahat. Kayo po ay inaanyayahan na manood ng serbisyo Balita Live Online na pinangungunahan po nila RJ Salgado at La Arnie Barairo. Ako po si Kapitana Sally Dadang de la Cruz ng Barangay Pansol. Tangkilikin po natin ang mga resort at private pool dito sa aming barangay. Marami pong salamat. God bless po. Galing manood ng Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po ang inyong likod, Kapitán Jose Joel L. Aala ng Barangay Don Jose, Santa Rosa City, Laguna. Laging handang umalalay sa inyo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dito na sa bisyo ng bayan, ibigay ang inyong kailangan, italinig at totohanan. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan ilang kaman. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan ilang kaman sa ating mga totohanan. Isang magandang buhay world at ito ang Serbisyo Balita Live Online powered by PLDT My DSL. Banana, I love you a bunch. I can't stop. Banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey if we go out for lunch. Banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey. Banana, I love you a bunch. I can't stop your monkey if we. Banana, I love you a bunch. Banana, I love you. Ma! Ma! Ano pala na just reach 100 hits? Yes! 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 Banana, baby. I love you a lot. Welcome po sa pinakaabangang programa sa internet via Ustream. Dito lang yan sa nag-iisa at nangungunang web channel sa buong Calabarzon Region 4A. Ito ang Serbisyo Balita Live Online Channel at ito po si RJ Salgado. At ito naman po ang lingkod na sila Arnie Delva Barairo na bumabati po sa inyo ng isang mainit na gabi, Pilipinas. At para po sa lahat ng viewers at readers ng Serbisyo Balita Live Online, kung meron mo po kayong mga hinaing komento, paraingan at panawagan, maaari po kayong mag-text sa 0929-600-3001 at sa Globe na 0935-868-9375 at sa aming landline. At syempre dun sa mga nais magpalagay ng kanilang advertisement o mag-sponsor sa iba't iba naming mga programa at dun sa mga nais magpa-live in-studio guesting, pwede kayong tumawag sa aming himpilan sa 049-544-4662.
At syempre, patuloy lang po kayong mag-like sa aming page na Serbisyo Balita para po sa mga balitang lokal po sa inyong mga lugar. Yeah. At yan, syempre, malapit na maubos yung tickets na Regine Velasquez. Kaya, kung pwede, bumili na kayo ng ticket sa May SM. Ang mga tickets ay available sa lahat ng SM malls, sa kanilang mga ticketing office, at saka dun sa mga OFW na makakauwi bago mag-December 6 at nais manood ng concert na Regine live dyan na The Songbird Sings in Binyan, ay maaari kayong mag-email kay bjborha@yahoo.com o kaya tumawag sa aming himpilan 049-544-4662. At syempre, 10% discount sa mga resident ng Binyang. Yan, live na live po si Regine sa Alonte Sports Arena. Yan. At ito yung kauna-unahang major concert production ng ating kaibigan si Kagawad, Konsehal BJ Borja. Yan. Ayan. At syempre, happy viewing Mm. kay Miss Dada Reyes. Ay happy viewing at lalo na dun sa kanyang father na ubod ng bait. At syempre, kay Very Mayor supportive. Rilen Alonte. Yan. Ayan. Happy viewing po. At syempre tayo ay bago tayo dumako sa ating mga pinakamainit at pinakasariwang balita sa iba't ibang panig ng ating bansa, ay tayo tatanggap muna ng isang pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. At tanggapin muna natin ang pag-uulat mula sa kasama natin dyan sa NCR kay Boss Ed Tan Flores. Edward, magandang gabi. Isang sangay ng The Generic Pharmacy ang nilabas ng mga kawatan ng naikita sa pulimong kas at hindi ba mabatid na halaga ng gamot at iba pang parinda sa King Randy Street, General Kitchen ng Valenzuela City, tumakdalawa ng gabi. Ayon kay SPOC Ronald Bautista at SPOC Hospital Pagtama ng Death and Robbery Section ng Valenzuela, bandang alas 6 na ng umaga na matbasan ni Princess Decano, prison manager na bukas ng kanilang gate na basag na mga bintana kung saan doon dumanamang kabatan na kasalukuyan ang hinahanap ng ang tatlong suspect ng Valenzuela Police. Samantala, 6 na taon nang nakalilipas ay wala pa rin nangyayari sa kaso ng Maguindanao Masakera. Ngayon ang ika-6 na taon na malitim na pangyayari kung saan kumigil ng 58 katao kung saan dito ay 32 mga mamamayaga. Nagsagawa na ng kilos protest ng grupo ng National Press Club sa Pinjola kung saan nagsunog ng KPG ni Pangulong Pinoy at ang bangko ng ginasa sa pagpaslang sa mga mamahayaga noong Nobyembre 23, 2009. Samantala, maging ang Malacanang ay nababagay na rin sa pag-usan ng kaso ng Maguindanao Muscle case na kung saan itinulong mastermind ng pamilya ng Ampatuan kung saan pumanaw na si Andal Ampatuan at hindi na nabutan tapusin ang kaso. Ed Tan Flores, Sumiserbisyo sa Bayan, dito lang sa Serbisyo Balita, live on time. Ayan, maraming salamat kasamang Ed Flores at tayo ay nagse-celebrate nga ng hindi naman siya-celebrate, ginugunita ang ika-6 na taong pangyayari sa Maguindanao kung saan may higit kumulang 50 mga kabaro natin ang nadamay sa nasabing massacre. At hanggang ngayon ay medyo talagang sumisigaw pa rin ang ating mga kabaro ng hustisya. Ayan, pero paano yun, di ba? Namatay na isa sa mga mastermind, si Ampatuan. Hindi naman pwedeng sabihin na paano nga ba ang batas kung namatay na ang tinuturong primary suspect sa pagpapatay dun sa mga mahigit 100 katao yata yung pero ang masakit dyan 50 mahigit na mga kabaro ang nadamay. So bago tayo magpatuloy sa iba pang mga kaganapan at dyan sa usapin ng paggunita ng Maguindanao Massacre, ay bumalik muna tayo sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala mula sa ating mga sponsors. Serbisyo Balita, asahan
PC does what? PC does amazingly thin designs. PC does what no PC has done before. Does yours? Bring home the classics. Get a Coca-Cola glass when you add 29 pesos to any meal. Collect all 6. Only at McDonald's. Choose the card with deals and features that help keep you fit. Choose the bright life. Choose Metrobank Gold Visa. At nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online at may tatanggapin ulit tayong pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula dyan sa lalawigan ng Laguna sa kasama nating si Levi Tata. Levi, magandang gabi. Yan, sa magandang gabi kasama Ajet, maring kinukundina ni Social Tamisil ng mga mamayan ng Los Baños ang Laguna Water District. Matapos nitong ilagay sa pribadong pamamahala ang sabing water district na hindi dumaan sa tamang proseso. May walang public consultation o public meeting kung sino ang magiging private concessionaire ng nasabing Laguna Water District dito sa bayan ng Los Baños. Inaalmahan din ng mga mamayan ang sinasagawang pagsasapribado ng naturang tanggapan na yung libre naman itong nakakuha ng tubig mula sa Mount Makiling at libre rin binubumba ito galing dyan sa ilalim ng tubig. Bagamat ang water level na ground natin ay mababang pa, subalit patuloy na namamayagpag itong Laguna Water District sa pangunguna ni General Manager Pao na siyang nanguna umano sa sa pribado o ilalagay sa private concession ng kasabing Laguna Water District. Maging yung mga koleksyon ng tubig dito ay babagal na rin at tila di umano ay inuupuan ng Laguna Water District ang nasabing mga usapin sa upang umano ay may probado ang nasabing tanggapan ng pamahalaan na siyang nangangalaga ang LOA o Laguna Water District o tinatawag natin na sangay ito ng pamahalaan sa pamamagitan ng national na pangangalaga ng ang Laguna Water District. So yan ang maring pagkundina ng mga mayan at ng ilang konsyal. Kasama na dyan si Konsyal Tamisin at Rulusta. Isa rin sa nagsusulong na ayaw tanggapin ang pagsasapribado ng nasabing tanggapan. Wala pa rin sa lalawigan ng Laguna na wala pa namang untoward incidents na nangyayari at natatanggap tayo sa ating mga kapulisan. Every tata nagsiservisyo sa bayan para sa Serbisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat kasamang Levi Tata at ayan, para sa kabatiran nga pa ng ating mga viewers lalo na dyan sa Laguna, lumabas na ang isa pang issue ng ating dyaryo. Lumabas na po. Yan. Na kung saan yun nga, ang katatapos pa lang na report ng ating kasamang si Levi ay tungkol dun sa 1.4 billion na pag-uusap o deal ng Laguna Water dun sa kinuha nilang pribadong kumpanya. So, yan at ika nga ay medyo mariing tinutulan siyempre yan ng konsehal ng bayan dyan sa Los Baños na si Konsehal Norvin Tamisin. At yan, lumabas yung aming issue ng aming pahayagan ngayon. Kaya Ayan.
Marami nga maraming na-shock. Actually, marami na-shock, lalo na sa bayan ng Los Baños. Kasi yung iba hindi nila alam na may mga ganito na palang nangyayari sa kanilang lugar, di ba? Yan, kung hindi pa dahil sa serbisyo balita, hindi maikakalat ng husto ang impormasyon at ang balita na magiging privatized na ang Laguna Water District. Siyempre, ilang bayan ba ang Apektado dyan ang bayan ng Los Baños, ang Bae, Calauan at Victoria. So, hindi lang Los Baños ang apektado dyan. Marami, 4 na bayan yan. So, doon sa mga hindi pa nakakabili o nakakakuha ng kopya ng aming pahayagan na serbisyo balita, newspaper, magtungo lang kayo sa pinakamalapit na newsstand, barangay hall, or sa mga city hall, hindi, munisipyo. Munisipyo, tsaka sa city hall, di ba? Sa mga mesa-mesa doon. Yan, at makakuha kayo ng kopya. At para malaman nyo yung buong detalye, although... At sa Bico, baka makabasa sila dito, di ba? Yan, sa Bico. Doon. At nagpalabas naman ng TRO ang korte. Pero, syempre, ang TRO hanggang ilang araw lang. So, magkakaroon yata ng hearing sa Miyerkules at didinggin yung kasong yan. At sa Burger King, Kalamba, di ba? May mga kopya din. Yeah, sa Burger... plugging talaga. Okay, yan, mga plugging. Mga sponsors natin. At, siyempre, ngayon, dumako naman tayo sa ibang lalawigan. At, dumako tayo sa lalawigan ng Rizal. Isang riprap sa Antipolo, gumuho, isang bata patay. Hanggang ngayon ay inimbestigahan pa rin ng mga autoridad kung ano ang dahilan ng pagguho ng riprap road na naging sanhi ng pagkamatay ng isang batang babae at nagbigay pinsala sa iba pang mga kabahayan. Ayon sa ulat, nakilala ang biktima na si Erica Paclibar, 9 na taong gulang, na nakuha ang katawan ilang oras na ito ay matabunan ng concrete riprap na bumagsak sa kanya habang siya ay nagpapatuka ng mga manok sa labas ng kanilang bahay sa sitio, Kasapi, Barangay Bagong Nayon ng siyudad ng Antipolo. Ayan, at may ilang kabahayan rin ang nasira matapos ang nangyaring pagguho. Nagsasagawa ngayon ng pagsusuri ang lokal na gobyerno upang malaman ang dahilan ng pagguho ng riprap. Ngunit ayon sa ibang mga residente na ongoing road widening project ang posibleng dahilan kung bakit naganap ang insidente. Ayan, na syempre according kay Xavier Baldos, yung hepe, officer in charge ng Antipolo, CDRRMO, hindi bababa daw sa 5 kabahayan ng natabunan ng gumuhong riprap. Ayan, medyo nakakaawa naman at magpapasko, ilang linggo na lang ay magpapasko na ganyan ang nangyari. So, dapat ay malaman kung sino talaga ang responsibilidad dyan. Kung dun sa road widening ba o dun sa medyo baka naman naging kulang sa materyales o substandard ang pagkakagawa ng riprap road. Yun, napakawawa naman yung bata, di ba? Nalibing ng buhay. Ayan, kaya meron kang pag-uulat dyan. Ayan, syempre dun sa General Trias. Ayan. Naging panauhin si former MMDA chairman, si Senator candidate Francis Tolentino. Kasama syempre si Vice Governor Joel Revilla III, Cavite 6th District Representative Luis John Ferrer Deport para suportahan ang cityhood ng General Trias na naganap kanina sa launching ng cityhood sa Barangay San Palucan sa bayang ito. Si Tolentino naging panauhing pandangal at nagbigay ng 2 libro tungkol sa traffic management plan para sa nasasakupang lugar. Ang traffic management plan book ng Gentry ay tinanggap na Vice Mayor Monty Sison at Mayor Antonio Oni Ferrer. Ayan. At syempre, ang pota simula kay Dennis Servina. Ayan, at mukhang nais nang isulong ang cityhood. Oo. Siguro naman pumasa na sila sa mga requirements pagdating sa pagiging city ng General Trias. At siguro naman high time na para, mabigyan naman ng pagkakataon na umunlad ang bayan ng General Trias. Dahil alam naman natin,
kapag ang isang bayan ay ginawa ng syudad, may control na sila sa kanilang resources. At sila na rin ang nagme-maintain at nagdidikta kung paano papaunlarin palalo ang kanilang lugar. Kaya dito kay Mayor Oni Ferrer, good luck po at sana ay suportahan ng mga mamaya ng Gerald Trias ang city. Yes, to cityhood, Yan. di ba? Pero minsan may mga iba kasi kumukontra dahil ang negative notion ng mga to ay tataas ang tax. Diyan naman pag naging city ang isang lugar, meron naman provision sa batas na maaaring bigyan ng moratorium ang pagtataas ng singilin sa buwis, lalo na sa amilyar. So, maaaring mabigyan kayong 5 hanggang 10 taon na moratorium na walang pagtataas. So, kumbaga para mapaghandaan ng mamamayan ang mga ng itataas sa buwis. Ang kagandahan lang nito ay makakabuti ang sariling pagpananalapi pagdating ng At least tataas ng income din nila. Sila na rin naman yung magbe-benefit, diba? Oo nga. At siyempre, ayan, ang ating, marami sa mga bayan dito sa Laguna, ang dumaan din sa mga plebisito at nakita naman natin, magmula nung maging lungsod ang mga bayang ito, yan, katulad na lang ng Santa Rosa, umunlad. Nung una, di ba, marami din yata umayaw. Ang daming kumontra dyan. Panahon yan ng dating yumaong Mayor Leon Arcillas. Pero after a few years, after 9 years ng pagiging lungsod, nakita naman natin na mahusay at maganda na ang tinatakbo ng lungsod ng Santa Rosa. At isa rin dyan ang lungsod ng Calamba, kung saan nakita rin natin ang development, medyo naging maganda rin ang takbo. So, pero ngayon, happy na ngayon sila. Sa pamumuno ng ni Mayor Timmy Chipeco, ni Vice Mayor Rosal, at ang buong sanggunian. Ayan. At siyempre, ang ikagaganda naman siyempre ng isang lungsod, lalo bagong-bago pa to, bata pa, nasa maayos na pamamahala ng mga local leaders nila. At siyempre, para sa mga taga-gentry, hindi kayo pababayaan ni Mayor Oliver. Yeah, iba ang pagmamahal ng mga Ferrer, yan lalo dyan sa Cavite. Nakakalungkot lang, kagaya ng sabi ko nga, nasa kamay ng local executive ang kapalaran ng isang lungsod. Ngayon, kung ang local executive na mamamahala sa isang lungsod masasabing baka walang puso para sa mga mamamayan, baka hindi nauunawaan ang lokal na kultura ng lugar na yon, baka malustay lang ang pondo ng lungsod na yon. Sana naman pipili tayo ng mga magiging local leaders o mayor na magiging mahusay, mga laga ng kaban ng bayan ng isang lungsod para magpatuloy ang kaunlaran nito. Ayan. Ngayon, dumako naman tayo sa lalawigan ng Bulacan. Ang suspect sa pagpatay sa isang RTC judge dyan sa Malolos, napatay sa isang gun grabbing incident ang sinasabing suspect sa pagpatay kay RTC Judge Wilfredo Nieves ng Malolos, Bulacan. Nakilala ang suspect na si Arnel Hanoras habang binabiyahe si Hanoras para litisin ng agaw di umano ang suspect ng baril doon sa isang pulis na escort. Kaya nangyari dito, hindi man malaman kung aksidente o sinadya, ay pumutok ang baril. Kaya yun ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Yeah. Bakit ba naman kasi kailangan pang makiagaw? Pero syempre parang RTC yan parang medyo malalim yan. Malalim yan. So masusing investigasyon ang dapat ibigay ng mga kapulisan dyan. Diba? At
siyempre, tayo naman kapag ng ulat ng ating kasamang si Ed Tan Flores, tayo ay ginugunita natin ang ika-6 na taon ng pagkasawi ng ating mga kabaro sa Maguindanao. Na hanggang ngayon, di ba, may mga namamatay pa rin media. Ang daming mga media sa panahon ni Pinoy na parang wala pa rin. Pero pinakagrabe kalutasan. ay yung sa Maguindanao dahil 50 mahigit ang mga media practitioners, mga locals at national media practitioners ang napatay dito. Walang awa na pinatay. Yan, at nagsagawa ng forum ang mga members ng media clubs. Yan. Kanina, nag-forum ng ika-6 na Ampatuan Massacre sa PUP with representative families of victims. Ayan, syempre, nandun si na Atty. Roque, Ed Lagaw, at syempre si Rowan Carrega. Ayan. Sila yung mga nandun at syempre yung ibang mga kabaro natin. Ayan, at syempre, nag-alay ng team na panalangin para sa, kung sinasabi nga nila na ang mastermind ng papatay dito sa mga to at doon sa iba pang mga civilian at mga political rivals, pumanaw na. So, agam-agam kung paano pa mabibigyan ng hustisya. Ultimo ang malaki niyan, nagiging nababagalan sa pag-usad talaga ng kaso. Nababagalan ba? O sadyang wala silang pakialam? Yan ang pagiging Pinoy. Alam mo ba yun? Siguro, wala silang pakialam o hindi nila tinutukan kung ano yung talaga yung problema. Tulad na ng, di ba napakalagim naman talaga yung video napalabas dati. Para rin din yung mamasapano. Diba? Napakalagim ng mga pangyayari mo. Na hanggang ngayon, parang wala pa rin. Kaya dyan sa pangyayaring yan, tutusin, may mga media killings na nangyayari, pa isa-isa, ganyan. Pero ito yung pinaka-worst dahil 50 mahigit ang naging biktima na media practitioners. So para sa 6 na taon na lumipas na hanggang ngayon ay hinihingi ng hustisya ang mga kapamilya ng mga kabaro natin. Pati kami dito sa hanay ng media, dito rin sa Serbisyo Balita Live Online, kami lahat dito ay sumisigaw ng katarungan hanggang ngayon. Kailan may bibigay ang katarungan sa mga kabaro namin na biktima ng media killings. Kaya sa mga kabaro natin na nasawi dyan sa Maguindanao, ito ang alay ng Serbisyo Balita Live Online para sa inyo. Time go by and it's leaving me behind. Where did my life go? I had it all so figured out, and all the things I dreamt about have left me. I can't raise my head, I can't wait to see again. I had
so much trying, you discovered what's been missing. It's still missing. I can't raise my head, I can't wait to see again. I had always hoped that I'd be me again. I can't lift my spirits, I can't raise the dead. Every single minute with you inside my head. Can I have just one more try? Hey, just give me one before I die. Hey, hey, I need another shot in my arm. Hey, hey, so it's something in the way. I can't raise my head, I can't wait to see again. I had always hoped that I'd be me again. Ayan, at matapos ang isang pakadamdaming alay sa ating mga kabaro na nasawi, tayo ay babalik sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala mula sa ating mga sponsors. Isang balita, asahan ng paman sa ating Halika, kape tayo. Alam mo, heartbreak lang yan. Malayo sa bituka. Oh, nag-move na yung tricycle, oh. Ikaw, kailan? Ayan, mainit na kape. Para magising ka sa katotohanan. Wow, ang honest. Parang 7-Eleven City Blends. Real honest-to-goodness coffee. Made fresh with honest-to-goodness Arabica beans. 20 pesos lang. Honest. Since you're being so honest, may gusto din sana akong sabihin sa'yo. Ay, steak na daw, sabi ni Derek. Tara. 7-Eleven City Blends Coffee. 7-Eleven every day. Kadalasang sanhi ng simpleng ubo at sipon ay virus na maaaring kusang gumaling at hindi tinatalaban ng antibiotics. Sa maling pag-inom ng gamot tulad ng antibiotics na hindi nireseta ni Doc, maaari itong magdulot ng mas malalang epekto. Wala nang tatalab na gamot kapag tayo'y nagkasakit. Magiging drug-resistant na ang mikrobyo. Kapag nangyari yan, madaling lalala ang sakit at maaari mo pa ikamatay. Huwag abusin ng antibiotics. Magpakonsulta muna. Isang paalala mula sa inyong DOH. At nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online. Ayan, at dumako naman tayo sa ulat mula sa Maynila. Ayan. Siyempre, yung mga madlang people na nabubwisit daw sa pabebe-style ni Duterte. Eh ngayon, finally, nung birthday niya nung Saturday, yan, tatakbo na daw si Duterte, di ba? At siyempre, ayan, ayon sa Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, PDP, Laban, President Senator Aquilino Coco Pimentel, Duterte ay masayang-masaya dahil finally, meron na silang presidential candidate. Ang senador ay confident na ang Commission on Election ay papayagan ang substitutions para sa pagkapangulo ni Martin Dino at ni Duterte. Sinabi din ni Pimentel na kahit hindi sila mayamang partido o kulang sila sa makinarya, ay sila ay lalaban gamit ang kanilang lakas at syempre sipag, hindi lang ang pera. Ayan. Sa ngayon, hindi pa nila napapagsapan ng partido kung si Senator Alan Peter Cayetano ang kanilang magiging running mate. Samantalang, si Duterte ay nakapagsumiti na ng kandidatura niya noong October 16 bilang alkalde ng Davao. Kaya baka makahirapan ito kung magpapalit pa ng kanyang kandidatura. Ngunit ibibigyan pa rin ng mga partidong politikal na hanggang December 10 upang magpalit ng kanilang kandidato. Ayan, ang isa sa mga mainit na usapan ngayon ay ano ba talaga? Is he in
or is he out? Oo, Yan. nagpahayag na siya ng pagkagusto, nakakandidato siya. Ang tanong, papayagan pa siya ng COMELEC? Depende yan kung talagang may nakalagay na rule sa COMELEC na pwede. Although sinabi nga nila na hanggang December 10 ay pinaka huling araw na para magdesisyon na yung mga nag-aalanganin kung ano talaga ang tatakbuhang posisyon. Ayan. So, sa pinahayag ni Mayor Rudy Duterte, kagustuhan finally na tatakbo siya bilang presidente. So, yet to see ang magiging ang magiging resulta after December 10. Nasa COMELEC na ang desisyon nun. At kung siyempre pinayagan ng COMELEC ng pagtakbo ni Mayor Rudy Duterte, tingin mo, sino ang magbabasagan dyan? Mukhang medyo marami ang maapektuhan dyan sa Miriam pagtakbo. Defensor, magbabasagan sila, di ba, sa Visayas. At lahat ng presidential candidates ay medyo magkakaroon ng pagbabawas. So, hindi pa natin masabi kung dun nga sa pinakahuling survey ay di umano ay nangunguna raw si Grace Poe. So, ewan ko ngayon kung talagang mangunguna siya kung sakali man magkatapyas-tapyas na ang popularidad doon sa presidential na hinihingi. Yan. At matapos naman kay Duterte, meron naman tayong isa pang pag-uulat na galing dito naman sa Maynila rin. Yan, ang 1.7 billion infra projects na inaksyonan na sa Maynila. Pinahiyag kahapon ni Manila Mayor Joseph Erap Estrada na nakapagtiyak sila ng 1.7 billion na infrastructure projects mula sa Department of Public Works and Highways para sa programa ng lungsod, particular na ang paglutas sa may ilang dekada ng problema sa pagbaha sa lungsod ng Maynila na tinaguri ang capital city ng bansa. Batay sa pahayag ni Estrada, nakipag-koordinasyon na sila sa tanggapan ni DPWH Secretary Rogelio Singson at nakakuha sila ng infrastructure projects na nagkakalaga ng 1,742,775 1,742,775,286 and 46 cents. May putal pa. Ang halagang 1,086,057,000 ay gagamitin para sa flood control and drainage system ng projects. Ayon naman kay City Engineer Roberto Bernardo, talagang tinututukan ni Estrada ang pagresolba sa mga baha sa Maynila at siniguro niya na hindi tatantanan ang pakikipagkoordinasyon sa tanggapan ng DPWH kaugnay ng proyektong ito. Ayan. Kanina nga, nakausap natin sa phone si City Engineer Roberto Bernardo. Dating regional officer ng DPWH dito sa DE lang pala. DE Assistant dito sa Regional Director pala siya. So, sa Laguna, siya ay 2nd District District Engineer noon. Hindi lang natin siya na-phone first interview ngayon. At nagpa-reschedule siya para bukas para at least maipaliwanag itong project na to. At syempre, kapag nung sinabi nga nila na hindi raw nila tatantanan ng DPWH upang magkaroon ng katuparan ng proyektong to. Galing naman si Bernardo dyan sa DPWH. So alam niya din yung mga... Alam niya yung paligoy-ligoy dyan, pasikot dyan at kung paano mapapadali ang mga projects. At medyo may may nag-text. Antimano may nag-text. Kung ang 1.7 billion project ay talagang nakalaan para sa proyekto o kukuha lang ba ng 20% SOP? Sigurado siguro. Ewan ko, di siya nag-text kung bakit tinatanong lang
At yan naman open secret naman sa mga sa mga proyekto. Merong 10 to 20% SOP yan na talagang Yung baga, pinapayagan na. pinapayagan naman yan ng batas. Ngayon, ika nga, tinatawag nilang pang mobilization fund yun. Ewan ko kung saan man basta yan unaudited funds na inilalaan. Pero sana maging matugumpay yung binabalak na yan. Bagamat may 20%, maging makatotohanan yung proyekto ng flood control. Dahil alam naman natin, pag dumadanas ang Metro Manila ng konting ulan, hindi lang konting baha doon. Talagang, yung sabi nga nila, baha, pamor ang nangyayari dyan sa Maynila. Sa Manila, konting ulan talaga, baha dyan. Talagang baha dyan. So, kumbaga dapat lang natutukan yan. At syempre, bukas sa ating programa ay naasahan natin na makakapanayam natin si Manila City Engineer Roberto Bernardo para sa iba pang detalye tungkol dyan sa nasabing flood control project. Ayan. At syempre, ang dito naman sa Laguna, medyo pinag-uusapan rin yung flood control. So, di ba yung nilabas natin kay Consul Ejit Del Suasi doon? Yun. Malaking katanungan doon sa mga kumpanya na magsasagawa ng paggagawa ng road dike dito sa magmula Taguig yata ito mula Taguig na hanggang doon sa bandang Victoria yata ang itatakbo ng road dike. Ika nga, sabi nga nila, una, ang paggagamitan ng road dike ay para sa mas mabilis na transportasyon ng mga pangunahing ng produkto na pwedeng ikalakal. Ayan. At ikalawa ay para sa sinasabing flood control. Ayan. Pero maraming nangangamba. Parang ang dami-dami talagang problema ng Pilipinas na dapat tutukan ng mga politiko, di ba? Yung flood control, yung traffic. Diba? Ewan ko ba naman sa ating mga dami. local leaders kung ano mga inuuna nila. Kahirapan, o edukasyon, di ba? Ang dami. Yeah. Inuuna nila magibaan ng magibaan no? Ayos nila mag-focus sa lalo ngayon. Ika nga, pero nakakatuwa naman isipin. Ngayong malapit na naman ang eleksyon, kasisipag. Magibaan? Kung ano, hindi lang magibaan. Kung ano mga projects ang tapos pa yung photo-ops. Photo-ops. Ayan. Yung mga dating di mo nakikita politiko, biglang lumalabas. At meron pa nga dyan sa isang lungsod, dyan sa lalawigan ng Laguna, naglaan na 200 million na proyekto para dun sa lungsod na yon, yung tatakbong mayor. Aba, natapos ang term mo lahat. Matatapos ang term mo, bakit ngayon mo lang naisip na maglaan ng ganung kalaking yung ba yung congressman? Yung congressman na tatakbong mayor. Mukhang may mga hindi siya natatapos ng mga project dun sa isang lungsod Tapos sa nagpo-focus siya, tapos sa tatakbuhan niya mayor. Yun, naging promise me na lang yung mga proyekto niya doon sa isang lungsod. Ngayon, palibasa, siya itatakbo doon sa lungsod ng Oo, doon niya binubuhos yung mga proyekto niya, di ba? Kasi sa totoo ay mga kapitan. Di ba may SOP din sila? Depende yan doon kay congressman kung siya ay magpapaambon. Pero malamang yan, siguradong magpapaambon yan dahil gusto niyang manalo. Siyempre, sino ba naman politiko na ayaw niya ayaw niya manalo, di ba? Pero sana nga, maging makatotohanan nga, baka naman SOP lang ang kukunin para lang gumagamit sa kampanya, mahirap naman yan. Kaya nga kagaya ng sinabi nga natin, naka 9 years ka sa Kongreso, bakit ngayon ka lang naglaan ng ganung kalaki? Medyo napag-iisip lang yung mamaya nung isang pero in fairness, mas medyo okay daw yan kasi yung isang congressman daw na kaibigan niya, nagre-regalo daw ng babae sa mga kapitan. Yung yung malapit ng yung sinasabi nila na maaring matanggal sa pagka-congressman dahil sa sa kanyang regalo sa mga kapitan. Yan.
Ibang klase yan. Kasi matagal ng matagal ng chismis yan eh. Chismis Kanya nga lang yun. Diba? Oo, pero nga, medyo nagkaroon ng... Chismis na medyo malapit-lapit. Hindi, nakaisip sila na medyo malapit-lapit nga sa katotohanan yung chismis dahil sa pangyayari. Ayan. Oo, dahil may nangyari. May nangyari. Ang hirap kasi, ginagawa yon sa pribadong lugar. Hindi kasi powerful sila, so feeling nila, okay lang. Ika nga, untouchable. At dumating pa nga dyan, yung kanilang ika nga, standard bearer. Pero hindi raw napanood yun. Nung kanilang... Baka pumikit. Yun sa ay maagang umalis. Oo, maagang umalis. Ayan, ang dami lang mapalusot. Oo, madami tayo kaibigan na nandun eh. Oo, kaya nga tuloy. Buti na lang daw, hindi sila natawag doon. Puro mga konsihal daw yata yung, mga nakahiga. Yung nakahiga doon, balita namin ay ABC President ng isang bayan dyan sa 4th District. Talaga, ano kaya ang naging reaction ni Mrs. matapos na makita siya sa TV? Siguro proud. Uy, artista na ako. Hindi, naawang naiinis. Mga ganun. Naawa na naiinis. Bakit? Naiinis dahil syempre, baka matali yung asawa. Hindi, wala na siyang wala nang sweldong maibigay sa kanya, di ba? Ngayon, medyo natuwa dahil, yes, nakita asawa ko sa TV. Yan, ABC President lang yan. Sa maliit na bayan, pero nakita siya. Kita Ay, nako. Basta masaya ngayon ang politika, di ba? Napakasaya. At sana naman, yung kasiyahan nyo, lubos-lubusin nyo na. At pag ang humatol ay ang taong bayan. Katulad ng kasiyahan, di ba, sa isang mga bukal. Ano kaya nangyari sa Bulaklak? Doon sa Bulaklak. Follow up nga pala, doon sa nagregalo ng Bulaklak. Ano na nangyari? Nakasuhan ba yung may-ari ng flower shop na yon? Ikwento mo, kung ano yung Bulaklak na yun. Maganda storya ng bukal na yon. Sa pagkabutihang loob ng mama, siya ay nagregalo. Banggitin natin ang pangalan. May labas na naman natin. Kung sa bagay, alam na naman yan eh. Birthday ng ating kaibigan dyan na si ABC President Banoy Hain. Dyan sa lungsod ng Cabuyao. Sa lungsod ng Cabuyao. Naisipan naman na magregalo naman tong si Bukal Pursing Uruga ng bulaklak. Bulaklak sa misis ni ABC President. May nakalagay yata na dahil ayon sa kanya, wala na siyang ibang maisip na may regalo. Hindi naman niya afford magregalo ng yate o ng eroplano. Dahil halos lahat ay kaya nang bilhin ni nitong si ABC President. Hindi naman pwede magregalo si Bukal ng kondo dahil marami na rin kondo tong si Hindi rin pwedeng magbigay ng bigas. Dahil may palayan to. Napakalaki ng palayan yan. So, naisip niya to be, para at least may a gesture of, nagregalo ng isang bouquet ng bulaklak. Ang problema, ang siste, napansin ng mag-asawang hain, habang sila'y nakain, parang iba yata yung spelling. Nang matingnan, imbis na happy birthday ang makita, condolence ang nakalagay. Kaya yon, himutok. Himutok na himutok. Although, sabi nga ng ating kaibigan na si ABC President Banoy Hain, lahat ng tao ay nagkakamali. At yun naintindihan niya, napatawad na niya, at walang dapat ipag-alala itong si Bukal Pursing Uruga. Ang problema ay dapat nga mabigyan ng leksyon yung flower shop na yon. Dahil di umano pinagmalaki pa neto na siya ay kamag-anak ng isang bukal din nakadistrito ni Bukal Pursing na pwedeng katunggali. Maaaring katunggali kahit magkapartido sila, magkatunggali sila noon, di ba? Pero ang balita ko, hindi yata sila magkapartido. Nationalista. Yun, magkapartido. Akala ko napapunta dun sa May mga tarpaulin na sila dyan na magkasama sila. Kasama si Consihalo Ruth, silang tatlo. Ayun. So, hindi pala natuloy yung MOA. Nasabi ko na nga ba Hindi yung MOA, baka underworld yun. Hindi na rin matutuloy ang MOA. Yan ang sinasabi namin sa broadcast namin. Ika nga, kung ano sabihin namin, yun ang mangyayari. Hindi matutuloy ang MOA. Asa ka pa. Ayan. Kung sino man yung A sa MOA, asa pa. Ayan.
Ika nga. So, ang... So, tingin mo yung partido, yung mga kakandidatong, yung nabanggit natin pangalan, pwede sila, no? Pwede sila manalo. Silang, yun ang, ayon kay, kung meron tayong ka-Arman, siguro meron tayong ka-RJ. Yan, puhulaan ko na. Pasok pa rin yung dalawa. At bukas na bukas ang pinto para sa First Lady ng Laguna. Yan, ang tatandaan nyo yung date na to, ha? November 23, 2015, nang sabihin ni ka-RJ, yan, hindi matutuloy ang MOA dahil isa lang ang makakapasok, ang First Lady. Ayan. Anyway, at ito naman, ay dumako naman tayo sa, yan, may nag-text sa atin. May natanggap tayong texter tungkol sa mga clan. Ayan, nakapag-usapan. Ayan, usong-uso yan sa mga kabataan ngayon, ang clan. Yung mga clan. So, yung iba, ito nagiging problema kasi, nagiging, maraming mga cases ng sinasabing mga rape victims. Ngayon, yung ibang mga rape victims, minsan na tinitingnan na nagmula sa mga clan. Yan, dahil... Yan, dapat yung mga magulang dyan, di ba? Yan, dapat medyo aware kayo dito. Sa sinasabi natin na yan, baka maging biktima ang inyong anak. Yan, kasali ng mga clan. Ang clan ay isang organisasyon o samahan ng mga texters. So, mga pa-text-text, yan. May mga samahan yan. Ang disadvantage ay may mga madaming mga kabataan ang maagang nabubuntis. Ayan, medyo pagka mga gimmick. Yan, medyo parang fraternity rin yan. Nalalapit sa gulo. Dahil magkakaibang clan, nagkakain yan. Yan. Sila na pumalit sa fraternity ngayon na magugulo. Yung mga clan. Yan. At napapalapit sa bisyo, alak, ayan, at pinagbabawal na droga. At higit sa lahat, yon, nabanggit natin, medyo dumadami yung nagiging rape victim. Siyempre, kasi iba, mga minor de edad pa yung mga kasali. Siyempre, hindi pa sila mature, di ba? Yeah, tsaka yung iba, ayaw napapasama sa mga gimikan, nalalasing, ayun, kaya kung ano nangyari. Kaya panawagan dun sa mga clans. Yan, yung mga members ng clans at saka isa pa yung mga founders ng clan. Medyo ibahin naman natin ang gawin natin mas mas kapaki-pakinabang ang inyong organisasyon, ang inyong grupo sa mata ng lipunan. Ayan. At syempre, nandiyan na kailangan unang-una mag-observe kayo ng curfew. Dahil minsan yung mga yan, inaabot na hanggang maaga na nakatambay pa rin eyeball, gimmick. Siguro, dapat mag-responsabi din yung mga magulang, di ba? Ay, magagawa ng magulang sa panahon ngayon, which is in reality, talagang uncontrollable ang mga kabataan. Dahil, una, medyo pumasok na yung panahon ng demokrasya. Yan yung sinasabi natin kaibahan ng panahon ng rehimeng Marcos at yung panahon ngayon na ginusto nila magkaroon ng demokrasya. Kaya yun, malayang-malaya, maluwag ang batas. Hindi katulad ng panahon ni Marcos, pag sinabing curfew hours, wala kang makitang kabataan na pakalat-kalat dyan pag sapit ng alas 10, alas 11 ng gabi. So, ayan, tama nga. Kaya nga, ginusto na siguro ni Mayor Duterte na tumakbong presidente. Nais niyang ibalik. Hindi naman kamay na bakal. Yung disiplina ng Pilipino. Obserbahan nyo. Panahon ni Marcos at panahon ng ilang presidente nang lumipas pagkaraan ng Marcos regime. Yan. Pag-aralan nyo. Pag-isipan nyo, pag-nilay-nilayan nyo kung nasa na ang disiplina ng Pilipino ngayon. So, mabalik tayo sa mga clan. Yan, dapat mga clan members, kung hindi man yung mga founders, advisors, sana naman mabigyan nyo na, ma-uplift nyo ang moral value ng mga kabataan. Kaya nga, maging kapaki-pakinabang, bigyan nyo ng mga projects na makakatulong sa komunidad. Mag-create kayo ng mga programa na masabing... Tanong yung clan ka, meron ba silang parang
elder na kasali na parang mag-guide lang sa kanila. Yung isang clan, alam ko, may elder. Talagang elder na yon. Eh, kaso po, isip bata rin, di Yun ba? lang. Sino yung magtutuwid sa mga bata? Kaya nga, kailangan dyan sa mga clans na yan, bagamat maging organisado kayo. Magkaroon kayo ng mga advisors na matatanda na medyo gusto mag-isip bata, pero at least may ilalagay kayo Siguro sa dapat maayos. maisama yan sa ordinansa ng mga politiko. Pag-isipan ng mga dahil kung yung mga bayan at lungsod ay ina-accredit nila ang mga fraternities, kumbaga sa ginagawa nilang NGOs o kinikilala, dapat yung mga clan, hindi lang kayo para kayong Yun, kilalanin din. Kilalanin. Para maturuan din ng... Kikilalanin sila kung meron makikita ang gobyerno, ang lokal na pamahalaan na kapaki-pakinabang nilang nagagawa. Hindi katulad ng mga ibang, sabihin na natin sa fraternities, may mga community services na ginagawa yung mga yan. So, nakikita, may rason ng mga politiko na gawa ng ordinansa yung mga yan, na i-accept, sa gobyerno. So, mga clan, kung wala naman kayong gagawing matino, kung hindi umuwi na lang sa kanya-kanyang bahay, no? Umuwi na lang kayo. Lang. Ngayon, yung cellphone nyo, gamitin nyo lang sa ibang bagay. Maglaro na lang kayo siguro ng Candy Crush. Yan. O kaya, gamitin nyo na lang ng para sa pag-Skype. Kapaki-pakinabang pa. Ayan. At, panawagan ulit. Lalo dun sa mga nakakalam na mga politiko dyan na may mga clan sa inyong lugar. Huwag i-tolerate kung may pangit na nakikita. Huwag nyo nang i-tolerate. Buwagin nyo na yung clan na yan. Dahil sigurado, walang magandang may dudulot yan. Doon naman sa ibang clan na merong nagtuturo na mabuti, may nag-guide sa inyo, ipagpatuloy nyo. At doon sa mga magulang, na nalulusutan ng mga anak sa clan-clan na yan. Higpitan nyo ang kandado sa inyong pintuan. Pwede ba yun? Yan. O kaya, kung gusto nyo, igapos nyo anak nyo para hindi makagala. O kaya, dapat may taga-monitor kayo at may security. Bigyan nyo ng yayadab ang inyong anak para nakasunod palagi kung saan man magpunta. So, wala na naman tayong oras. Ang bilis ng oras natin. Ayan. Batiin ko lang yung nag-invite sa atin ngayon. Baka magtampo, hindi tayo makakarating. Kanina pa nag-text sa atin na pumunta daw tayo doon. Happy birthday, Colonel Johnson Dinamarca. Yan, ng CIDG Camp Crame. Happy birthday po. Yan. At syempre, hi to Nanay Chela. Ito po sila Arnie Del Bariiro. Nagsaservisyo para sa bayan. Dito lang po sa Serbisyo Balita Live Online. Hanggang sa muli. See you tomorrow. At syempre, sa lahat ng ating mga kababayan. Ayan, at bati nga pala sa ating mga kasama ngayon. Ayan, si Neri, at si Lloyda, at si Jomar. Ayan. Salamat sa inyong pagsama sa amin hanggang ngayong oras na to. Gabi-gabi. At siyempre, sa lahat ng ating mga viewers worldwide, sa iba't ibang panig ng mundo, commercial muna. I love my Centrum. She makes me complete. Ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado, na patuloy na nagsaservisyo sa bayan. Dito lang yan sa Serbisyo Balita Live Online, na bumabati sa inyo ng isang napakagandang gabi, Pilipinas. Isip ng kaibigan, dito na sa serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan, itaminig at totohanan. Serbisyo Balita, una-una mamamayan. Serbisyo Balita.